tila mauulit ang kasaysayan. Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yung nangyaring martial law noong 1971 ata yun, hindi pa ako pinanganak, ay naalala ko at nababasa ko sa mga aklat na ang Pilipinas noong panahon ay madilim. Hindi nagkakasundo ang ating mga leader, kaliwat ka ng rally, mga rebellion, at kung ano-ano pang mga sabuatan sa gobyerno. Kaya, sa madaling sabi, nagdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ngayon, balik tayo sa panahon ng kanyang anak na kung saan mukhang ang Pilipinas ay nandito na naman, pasok na naman tayo sa kadiliman. Maraming nagbabangayan. Rally dito, rally din doon. Pati yung mga leader natin, ang Senado, ay hindi rin magkakasundo. Mayroong yung investigasyon ay sinisira at inililihis, mga kababayan. Bukod pa roon, yung tunay na salarin ay hindi po pinapatawag ng Senado. Pilit na pinagtatakpan. Yung palaging iginiit ang interparliamentary courtesy na kung ipapatawag, iimbitahan, ay wala namang inilalabag na batas ayon sa ating butihing senador na si Rodante Marcolita. Pagkatapos sa Senado, ay baba tayo sa Kongreso. Noong si Bryce Hernandez ay pilit na tinatanong, yung pala, na umamin kung sino ang mga nasa likod nito, ay idinawit niya ang iilang mga senador sa kanyang testimonya doon sa mababang kapulungan. Ngunit pagdating sa mataas na kapulungan, ay nabanggit niya na wala palang senador na naiuugnay doon sa PDAP scam. Ngayon, nagkakaroon na po ng pagkahati-hati at pagkabahagi ang bansa natin. Dahil sa pangyayaring ito, parang napagtahi-tahi ko po, mga kaibigan, sa aking opinyon lamang at sa aking utak. Hindi po ba ang paggamit sa simula ng confidential funds ni Inday Sara ay siyang naging patibong? Isang makinarya na hindi nagtagumpay. Pagkatapos, isinabay nila ang kaliwat kanang nakawan ang insertion sa budget. Pati na rin ang impeachment ni Inday Sara. Ngayon nag-iimbestiga, agad pinalitan ang Senate President upang malihis ang investigasyon at mapanagot ang mga may sala nito. Sa aking kuro-kuro lamang at palagay, tila hindi ba ito isang makinarya upang maging magulo ang bansa natin at babalik tayo sa martial law? Dahil may rason na si BBM na ang bansa natin ay magulo na. Kaya kailangan ng batas militar. Sana maagapan ito ng mga kinaukulan, lalong-lalo na po sa Senado, maayos ito. Kailangan pong mapatalsik si Tito Soto sa pagka-Senate President. Dahil kung hindi, malamang pati na rin po yung panawagan ni Kiko Barzaga
dahil sindikato na daw di umano ang gobyernong ito, kailangan na po ng people's power. Mas magandang maagapan po kaysa bigla na naman tayo kinabukasan, babagungutin na lang tayo dahil ang sariling kapakanan, interes ng pamilya at ng mga kaalyado ay muli mamamayagpag sa ating bayan, taliwas sa mga pangako na binitawan noong tumatakbo pa. Hindi na natin alam kung ano ang direksyon ng Pilipinas sa ngayon. Ngunit, isa ako sa nananawagan na sana bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang gulo-gulo at hindi alam na ng taong bayan kung saan patutungo ang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno katulad ng Flood Control Projects Cap. Sana po maaksyonan at maagapan ito ng mga butihing mga mambabatas, lalong-lalo na po ang sa Senado. Tunay pong hindi iniisip ng mga nakakaraming mga politiko ang kanilang mga mamamayan, kundi ang pagkagahaman sa kapangyarihan, hindi gustong mapalitan para nang sa ganun dumami ng dumami ang koneksyon, dumami ang pera, at magawa ang mga bagay na dapat gawin nila para sa sariling kapakanan ng kanilang pamilya. Nananawagan po ako kay Sir Alan Cayetano. Sir, simulan mo na. Sir Rodante Marcoleta at sa mga bumubuo ng oposisyon, ng minority, pati kayo Sir GB Ejercito, Villar Sisters and Brother, and Mig Suberi. Sir, kung kayo ay para nga talaga sa bayan, mano sanang kumilos na kayo habang maaga pa, dahil ang naaapektuhan ay ang mga kawawang Pilipinong maralita na lumalaban ng patas sa araw-araw na nagbibilad sa arawan, at lalong-lalong higit ang mga kababayan nating nasa malalayong kanayunan na hindi naaabot ng gobyerno, dahil sana kung ang pondo ng gobyerno na gagamit sa tamang paraan ay aabot po sa kanila ang tamang serbisyo ng ating pamahalaan. Bago pa mangyari na ang kadiliman ay maghari sa ating bansa, tayong mga mamamayang Pilipino ay dapat magkaisa. Isigaw natin ang layunin na mapanagot at maihulog ang katarungan o hustisya, dahil dugot pawis po ng mga OFW, dugot pawis ng mga taxpayers, yung nasabing salapi na ipinundo sa nasabing Ghost Project. Marami pang investigasyon ang darating kung ang Blue Ribbon Committee ay nag-aakto sa kanyang mandato. Ngunit tila baga tayo ay inililigaw sa tamang landas. Inililihis ang bayan at pilit na tinatakpan ang mga taong sangkot sa ganitong mga gawain. Idingat, ikinanta na rin ni Chavit Singson na may mga ghost project at mga may project na wala pang 5 taon
ay nawas out na dahil substandard. Pati na rin ang mga kontraktor nito, walang iba kundi ang mga diskaya pa rin. At ang pasimuno ng proyektong ito ay si Congressman Sandro Marcos, dahil doon po sa distrito niya almost 7 billion pesos ang ginugol sa nasabing flood control project na ngayon wala na, was out na, sira na mga kaibigan. Kung bago ka lamang po sa aking channel, sana po nakikiusap ako, paki-subscribe at paki-like po dahil para updated ka po sa aking mga pag-upload sa YouTube at makakatulong ka po na makapag-abot po tayo ng kunting mga halaga at pagkain sa mga matatandang mahihina na. Maraming salamat po at pagpalain po tayong palagi.